Happy Easter muli sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ay nagsa-celebrate ng ating medyo mahaba-habang Easter season sapagkat ito po talaga ang binibigyan ng diin ng ating Panginoon, ang kanyang maluwalhating muling pagkabuhay. Doon po sa Romans, sabi ni Paul, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart, wala ba dito? And believe in your heart that Jesus rose from the dead, you shall be saved. Romans chapter 10, verses 9 and 10. Ayan. Okay. So ito po ang pundasyon ng ating pananampalataya, mga kapatid. Sapagkat ito ay pinaka-sentro po ng ating pananampalataya na tayo ay maging kapareho ni Tomas. Hindi po ito yung Manlilitson dyan sa Quezon City. Kung hindi si Tomas na ayaw manampalataya sa Panginoon. Kailangan niya, gusto niya mahawakan si Lord. Gusto niya makita ng kanyang mga mata. Sabi niya dito, unless I put my hands into his side, I will not believe. Matigas ang ulo ni Tomas. Siya na lang po ang hindi nakakakita kay Lord. Lahat na silaya na, nakita na, nagkaroon na ng katibayan na malinaw, pero ayaw pa rin ni Tomas sumampalataya. Kaya salamat sa Diyos, na bagamat hindi pa natin nakikita, towards the end, sabi ni Lord, you believe, Thomas, because you saw me. But blessed are those people. Pinagpala ang mga taong kahit hindi pa ako nakita, sila ay nanampalataya na. Kaya ito po, mga kapatid, ang pinakasentro talaga ng ating celebration sa Easter season, sapagkat kailangan talaga tayo ay makaranas na ng tunay na resurrection power. Sigaw nga natin, mga kapatid. Resurrection power. Lakasan natin. Ayan. So available na po sa atin yan. Pag ikaw ay laging nagagalak, nagpupuri sa ating Panginoon, ano man ang mangyari, ano mang mga problema na pinagdadaanan, walang kaduda-duda na naranasan mo na ang totoong resurrection power. Sabi po ni Pablo Apostol, rejoice in the Lord always. Ayan, sigaw natin. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. So ito, mga kapatid, ang pinakasimple at pinakapundasyon ng ating pananampalataya. Na sa gitna ng mga pagsubok, we have to remind one another. Kasi ang puso ng tao, mabilis mag-worry. Wala namang kadahi-dahilan. Nag-worry na. Kaya sabi ni Paul, huwag kayong mababalisa sa ano pa mang bagay. Yan. Ituloy mo sa verse 5, itong Philippians 4:4. Ipanama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob, malapit nang dumating ang Panginoon. Okay, verse 6. Huwag kayong mababalisa. Lakasan natin, mga kapatid. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So hilingin pala natin, huwag tayong susuko kaagad sa ating mga kahilingan. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, hihingi ka na rin lang, tuduhin mo na.
Palakpakan natin ating Panginoon. Oo. Yan. So, hihingi ka na rin lang, tutukan mo na. Yung tunay. At araw-arawin mo na yan. Hindi pwedeng ikaw ay hihingi ngayon, tapos bukas iba na. Ha? Oo. Bukas ang hinihingi mo, iba na. Kailangan consistent po tayo sa ating mga kahilingan. At isa lang, focus ka sa iisang target. Ayan mga kapatid, ang ating mga buhay. Kasi kung ikaw ay pabago-bago ang isip, di mo maintindihan kung ano gusto mo sa buhay. Nako, sabi ni Lord, nako, wag mong asahan na ikaw ay tatanggap ng kahit ano sa Kanya. So napakahalaga, mga kapatid, na during this celebration of the Easter season, yung alam na natin kung saan tayo pupunta. Ang mundo, napakagulo. Diba? Gera dito, gera doon. Laging galit, laging takot. Laging nag-worry. Ay, nako. Malayo pa, mga kapatid, ang tinatawag na resurrection power sa ating mga buhay. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Grabe. And of course, dito sa Shalom, ang lagi natin sinisigaw, pray unceasingly. Sigaw. Isa pa. Yan ang panlaban natin. Huwag raw tayong titigil sa panalangin. At huwag kang magsasawa sa panalangin. Ipag-pray natin ang ating bansa. Ipag-pray natin ang mga flood control na wala pang nabibilanggo yata. Meron na rin. May nag-suicide na nga eh. Jesus na yun. Kakahiya, ano? Pag-pray po natin sapagkat ano man ang gagawin ng mga guilty, siguradong may panahon ka, may oras ka. Oo. At saka kay Lord, makita ka man ng tao o hindi, huli ka na. Kita ka na. Hindi ka makakapagtago. Kaya tayo, mga nananampalataya sa Diyos, dapat always on top of the world. Hindi magpapalinlang sa mga nakikita ng mata. Kagaya ni Tomas, Lord, hanggat hindi ko nahahandshake ang kamay mo at nahihipo ng aking kamay ang iyong tagiliran, malabo na ikaw ay talagang maluwalhating muling nabuhay. Yan, mga kapatid. So, ito ang fighting spirit natin every day of our lives. Pray unceasingly. Sigaw natin ulit. Isa pa. Yan. Yan ang panlaban natin. Huwag kang titigil sa panalangin. Ipag-pray natin ang Middle East. Ipag-pray natin ang Presidente ng Amerika, ng Israel, lalo na. Sapagkat ito po ang time clock ng mga events sa buong mundo. What is happening in Israel, what is happening in the Middle East, ulitin ko po, is the time clock of our world today. Kaya sabi ni Saint Mark, kapag kayo nakarinig ng mga gera, ng mga bakbakan, when you hear of wars and rumors of wars, do not be dismayed. Do not be afraid, for that the end is not yet. Kaya ang gera, mga kapatid, hindi lang yan sa mga malawakan. Sabi ni Santiago, saan nag-uumpisa ang gera? Sinagot niya, ang gera ay nag-uumpisa sa puso ng tao. Ulitin nga natin, mga kapatid. Ang gera ay nag-uumpisa sa puso
ng tao. Kaya, bantayan mo ang puso mo. Purihin ang ating Panginoon. Di ba? Bantayan mo, kasi kung minsan humuhulagpos yan. Oo. Ang hirap kontrolin. Kaya sabi ng Proverbs, it is easier to control a city than to control your heart. Ibig sabihin, pag kontrolado mo ang iyong puso, kontrolado mo ang lahat. Sapagkat nag-uumpisa yan sa puso. And the Lord always deals with us with the heart. Kaya po, napakaganda na habang tayo ay may panahon, may pagkakataon, nag-outreach tayo sa malapit na, sa Hinigaran. Sister Hilda, akala ko nga, lumipad ka na dun eh. Malapit na. Yung ba, nauna na? Si Sister Rita nga, nandoon na po sa Dumaguete City. Long time prayer ko yun. Sapagkat kami po ay nag-stay doon sa Siliman University. Na ang mga kasama po namin, mga Anglicans, Methodist, Baptist, mga kung ano-ano, Alliance, except Iglesia ni Cristo. Sapagkat ang mundo nila ay iba rin. Brother Christian, iba po ang mundo talaga ng Iglesia ni Cristo. Oo. Ayun, ganun pa man, let every person discover what is right. Kung ano po ang ganap at totoong katotohanan. At Jesus said, I am the way. Amen? I am the way, the truth, and the life. Biro mo yan, ang ganda sa gospel ngayon. Lahat ng ito ay isinulat. Isinulat. Pero ito ay summary lang ito. Sapagkat kung isusulat daw ang lahat ng ginawa, lahat ng himala, lahat ng ginawa ni Jesus, ang buong mundo, hindi magkakasya ang mga aklat, yung mga books that will be written about Jesus and what He did. Yan. So He who rules His Spirit, He who is slow to anger. Sige, basahin natin mga kapatid. Lakas. He who is slow to anger is better than the mighty. And he who rules his spirit than he who takes tuloy, than he who takes the whole world. Kaya kung minsan yung mga translations, hindi po magkatugma. Kaysa pagsakop sa mga bayan. Yun. Higit na mabuti, lakas Tagalog. Everybody read? Buti. Ang tiyaga kaysa kapangyarihan at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Biro mo yun? Kaya ito pala ang bantayan natin ng gusto, yung ating mga puso. Tanungin mo kapatabi mo, may puso ka pa ba? Oo. Kasi kung minsan nakakalimot. Bakit? Yung puso mo kung saan pumupunta. Oo. Pero yung pala yun. Kaya ang Biblia, mga kapatid, ay love letter ang tawag. Ito ay sulat sa puso mo. Di ba? Kaya nag-aaral tayo ng School of the Holy Spirit. President Jonathan, nag-aaral tayo dahil ito po, ulitin ko ang pinaka-love letter ng ating Panginoon. So, dilidilihin mo ang aking salita araw at gabi. Joshua 1:8. Praise God. Kita mo? Yan na. Sige, basahin natin sa Tagalog, mga kapatid. Sabay-sabay, lakas. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na yaon. Dilidilihin mo iyon araw-gabi
upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon at sa gayon giginhawa ka at magtatagumpay. Oh. Kaya sabihin mo sa katabi mo, congratulations. Pero mo yan? Dudes, ha? Congratulations. Nagtagumpay ka na. Pinapagtagumpay ka na. Oh, yan mga kapatid. O, so lahat ng ating gagawin, paplanuhin, mga minimithi sa buhay, ito ang mapa. Yan, huwag natin kaliligtaan yon. Mapa saan? Mapa sa iyong patutunguhan. Diba? Mapa upang ikaw ay makarating sa iyong destinasyon. Kasi kung wala ito, kapatid, kung saan-saan ka pupunta, kung wala ang kanyang salita, ay nako, magdi-detour, ano ka, sabi ng Diyos sa iyo, turn right, tapos sabi mo naman, ayaw ko, gusto ko turn left. O, edi, ang gulo ng mundo. Hindi pwedeng masunod ang iyong kalooban. Kailangan sundin mo, gusto mo magtagumpay sa lahat ng plano mo sa buhay, hanggang magkita-kita po tayo doon sa trono ng Panginoon, susundin natin ito. Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan. Palakpakan natin si Lord. Kaya mo yan. At kaya mo yan dahil sa lakas na kaloob ng Diyos sa iyo, 4:13 ng Philippians. Alright? Everybody shout, lakas. I can do all things through Christ who strengthens me. Tagalog, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. O ano magagawa mo? Magagawa mong pagpasyensyahan yung mga nangutang sa iyo hindi nagbayad. Siyempre. O yan ang tunay na via dolorosa. Yan ang tunay na pagpasa ng krus. Hindi yung sinakulo. Ayan, magagalit na naman sa akin yung mga kaibigan ko. Sinakulo, maganda yun. Pero tinapos na. Huwag ka nang magpapapako. Diyan sa Pampanga, nasasaktan lang ang kamay mo. Pag uwi mo sa bahay, away ng away pa rin kayo ng asawa mo. Eh anong klaseng pagpapapako sa krus yan? Mabuti pa matuluyan ka na lang. Jesus' name. Namatay na nga si Lord. Ito ang hindi maintindihan ng buong mundo, mga kapatid. Namatay na, nang hirap na siya, binayaran na, para ikaw ay libre na. Kita mo? Ang sarap ng buhay na malaya, di ba? Ate Mayet, ano? Yung laging masaya ka, nagagala ka. Oo. Lagi kang on the go. Ate Bel, di ba? Laging masaya. Nakita na naman kita, kakakain ko lang ng ampalaya. Kanina. Oo. Mapait ang ampalaya. Pero ang disiplina ng Diyos, mas mapait. Amen? Oh. So practice lang yun. Oh, kaya pag ikaw ay nag-practice, nag-e-exercise lagi, nagsasanay, sabi ni Pablo, magsanay ka. Mabutian niya ang mga tinatawag nating exercise ng katawan. Hindi ko minamaliit yan. Okay. Pero mas maganda niyang magsanay tayo. Sa ano? Sa kabanalan. Oh, yung pabigla-biglang nagagalit ka, pabigla-biglang natatakot,
Oh, hindi sa Panginoon yun. Bantayan mo, kaya bantayan mo ng mabuti. Madi-discharge ang iyong mga baterya. Bakit ayos na ito. Madi-discharge ang iyong mga baterya. Madi-discharge yung mga synapses ng iyong brain. Ano yung mga synapses na yun? That is numbering 100 trillion synapses in your brain. Gawa ng Diyos yun. Isang shot mo lang ng syuktong o kaya yung mga matitinding alak. Billions of brain cells are being killed. Biro mo yun? Gawa ng Diyos yun. Dapat i-develop mo yun. Hindi mo papatayin. So ngayon, pag nag-worry ka daw, natakot ka, you are practically killing the synapses, the brain cells in your body. Yung synapses na yun ang connection. Hindi po ako doktor, pero a little common sense will tell you, yun ang talo pa yung mga galaxies sa kalangitan, sa intricacies ng pakakagawa ng Diyos sa atin. Kaya sabi ng Bible, remember that you are fearfully, sigaw nyo, fearfully and wonderfully made by God. Palakpakan natin ang ating Diyos. Biro mo yun? Very, very special ang pakakagawa sa iyo. Masterpiece ka ng ating Panginoon. Kaya ang gusto ni Lord, in this resurrection power na binabanggit natin, ma-realize mo lahat yun habang ikaw ay nandito sa planet Earth. The only planet, kumbaga, that life is so very, very exciting. Nagland na sa moon, sinusubukan ngang magland ng mga scientists sa Mars. Pero nothing in comparison to the beauty of the earth. So yan ang mga tutuklasin natin, yan ang mga i-discover pa natin, mga kapatid, upang ang buhay ng tao ay maging kamangha-mangha, kagamit-gamit pagdating sa ating Panginoon. Gamitin mo lahat ang ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Yan. So, pag hindi mo ginagamit, nawawala. Ulitin ko mga kapatid ha, pag hindi mo ginagamit yung mga kaloob ng Diyos sa iyo, nawawala. Mga kaloob ng Diyos sa iyo, puro nasa baul. Sabi nga nila, puro nasa bangko. I was a little shocked when the rabbi said, when you put your money in the bank, you don't earn. It is the bank who earns. Very bad to hear, no? But wisdom. Kaya pinapakinggan ko yung mga wisdom nuggets nitong Saan mo niya makikita yan? Nasa Old Testament. Nasa, ang sabi ni Rabbi, nasa Talmud. Talmud is equal to the Mishnah and the Gemara. Lahat Hebrew po yan. Ano yun? Yung mga commentaries ng Bibles. Nakaramihan yan mga Bible scholars. No? So namnamin mo ng gusto. Suriin mo ng gusto. Basahin mo araw-araw. Bakit sinabi ng Diyos? Day and night. Pag preach ko mamaya sa Santa Ana, kuya, ang preaching ko, 15 minutes. Kahit nasa katedral. Di ba? Mga pare, 15 minutes. Pero gusto mong babaran tayo, punta ka dito. Sa Prayer Mountain. Kung minsan hanggang hapon yan. Hindi naman natin gagawin. 3 araw tayo.
noong Holy Week. Imagine, dyan sa Cainta Auditorium, kung saan concert yung mga musicians, from 2 o'clock in the afternoon up to 8. Bakit, Father, napakatagal? O, yun din ang tanong ko noon. O, sinagot ng Bible. Ito, ang sagot, Joshua 1:8. Basahin mo ulit-ulit. Day and night. Night and day. Day and night. O, pero, mga kapatid, pag ako yung inimbitahan, kaya natatakot yung ibang simbahan, imbitahan ako dahil baka hindi tumigil yan. Pagbukas ng bibig, dire-diretso. No, okay lang. Mag-usap tayo. O, di ba? 15 minutes. No problem. Nagmisa ako sa katedral ng, ano nga ba ito, minisahan mo? Doon sa Chocolate Hills. Puntahan natin. Bohol. Oh, kahit bohol-bohol yan. Pwedeng straight yan. Oh, sabi ni Monsignor, 1 hour lang, Father, ha? Kilala ako, ha? Bunganga, pag nag-umpisa, tuloy-tuloy. Hindi tumitigil. Assured yan. Gusto mo pa, Monsignor, 45 minutes para meron akong extra 15 minutes. So when I go back, we will go back there. Oh, sisingiling ko na another 15 minutes. Pero ito, wag kayong magkukuripot kay Lord. Kasi binigay na sa'yo lahat. Oh, bakit? Anong ibinigay sa'yo? Yung pinakakayamanan ng langit na si Jesus, hindi nagkasala. Yan. Ay naging kasalanan upang ako, tayo, kayo, ay mapawalang sala lahat. Kita mo? Sobra-sobra binigay sa'yo. Biro mo yun, napawalang sala ka na. Wala na. Once naibaon mo na sa puso mo si Jesus, totoo ha, yung totoo. Nagiging anak ka na ng Diyos. Oh? Okay, Brother Christian. Joshua chapter 1, John chapter 1 verse 12. Okay. O, kita mo? Ayan. Sige, lakas. But as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Bakit parang hindi itinuloy? In His. O, kaya kailangan memoryado mo, in His name. Oh, kulang. Ayan. So, ibig sabihin, pag ikaw raw ay tumanggap, sabi ni John, at nanalig, automatic, anak ka na ng Diyos. Yan. Kailangan, ulitin yan kasi parang hindi totoo, mga kapatid. Isigaw nyo, parang hindi totoo. Oh. Yan ang ginawa nila, parang hindi totoo, para ikaw ay mamangha, magulat, na sa'yo pa lang, puso, Sir Lourdes, ibinigay na. Ibinigay na. Kaya nang bibigay ito ng sasakyan, oh. Sa sobrang bigay ni Lord, nagbigay na. Nariyan po ba kayo, mga kapatid? Oo. Ibinigay na. Ano ang ibinigay na? Lahat ng kakailanganin mo, pagpunta ng Bohol, pagpunta ng Hinigaran, pagpunta ng Dumaguete,
Ate Bel, kailan sumama ka, Ate Bel? Maniwala ka, lalakas ang paa mo na yan. Sigurado. Sabi nga ng iba, ng mga nasa School of the Hood, kung kailan pa ako naging senior, lalo akong ginawa ni Lord na parang teenager. Tumayo ka nga dyan, Sister Lita. Ito. 80 na yan, no? Ito ang star dito. Can you imagine 80 yan? At sabi ng mga nag-aral ng School of the Holy Spirit, sabi ni Sister Ines, thank you. Kung kailan pa ako, akala ko, pagtanda ko, upo na lang, manonood sa TV maghapon, yun na ang aking kolokasyon. Hindi. Lalong na-excite. Yung mga kasu-kasuan, lumakas, timayet, on the go. On the go where? On the go to serve the Lord. So, nagpapalagana pa ng salita ng Diyos, nag-i-enjoy ka pa. Palakpakan natin. Matalino ka. Kita mo? So, lumalakad ka para sa gawain ng ating Panginoon. At the same time, nag-i-enjoy ka. Huwag na huwag kayo magsaserve kay Lord na nakasimangot. Nakakahiya yun. Dapat, pagsaserve mo kay Lord, lagi kang bungis-ngis, lagi kang masaya. Kasi ang ginagawa mo, pasalamat na lang. Oh. Di ba? Pag-aralan mo ng mabuti yan, Sister Wing. Kasi yung mga taga-tagig. Natutuwa ako sa iyo. Yung mga tagig, ilalehans mo yan. Ilalehans mo yan araw-araw. Yung mga matitigas ang ulo, sa bahay nyo, ilehans mo. Huwag mong kalalabanin. Kasi, pag ikaw ay galit, wala. Talo ka. Talo ka sa bakbakan. Pero kung lagi kang masaya, nagagala ka, before you know it, yung mga kahilingan mo, sinagot na ng ating Panginoon. Okay? Isigaw nyo, sinagot na. Isa pa. Sinagot na. Biro mo, problemado tayo, Brother Robert, noong Holy Week. Sabi, paano kaya ito? At dadalhin ka sa sitwasyon, Sister Dang, na sa sitwasyon na wala kang magawa. Yung pera mo, walang magawa. Yung kaibigan mo, walang magawa. Yung mga kakoneksyon mo, walang magawa. Yung kayamanan mo, walang magawa. Pero ang Diyos ay may magagawa. So what? Yun ang ipadidiscover sa iyo ni Lord. At pag na-discover mo yun, nako, lalo kang mai-in love sa ating Panginoon. Lalo na sa asawa mo. Kung yung asawa mo lang tinitingnan mo, magsasawa kayo. Kung wala si Lord. Magsasawa. Brother Christian, Sister Dayan, magsasawa kayo. Pero kung si Lord ay nasa gitna ng mag-asawa, nako, araw-araw, paganda ng paganda si Mrs., pagwapo ng pagwapo si Mr. Nakita mo? Kaya ikaw, Sister Dudes, bata ka pa. Di enjoyin mo muna pagkabata mo. Natural. It passes only once. At saka, alagaan mo ng mabuti ang iyong kalusugan. Kasama yan sa pinapakain ko ng ampalaya. Pakialamero talaga ako, no? Pati yun, ang pinakikialaman ko. Yes. Malay mo, kumagat sa nire-remind mo, hindi masama. At hindi naman masama yung ina-advise mo. Patience lang talaga. Yung mga taong nakakainis, naku, Diyos ko pong patawarin. Yun ang kalaban na matindi.
Yun ang aakayin mo. Sa ano? Sa gawain ng ating Panginoon. Kaya, meron po tayong Santa Lucia. When is that, Sister Ernest? May 10. Balik tayo. Santa Lucia Mall. O, sabay, pasyal na rin. Oh. Oh, grabe. Yung mga taga Quezon City naman nagtanong, bakit wala na ba tayo sa Fisher Mall? Ay sinagot ko, maliit ang Fisher Mall. Yabang ko, no? Pero totoo naman, hanggang 250 lang ang kasya doon sa Cinema Number 4. Sa Santa Lucia, 500 plus. At siyempre, dahil sa mga taga-Kainta, biro mo yun? Kainta Auditorium. Grabe. Kaya next year siguro, ang gagawin natin, Saturday, Sunday na, para hindi natin kasabay yung mga nagpepenitensya, Sister Duday, mga na-train mo sa kapapasan ng, kapapasan ng krus. Oh, halos bawat kanto, meron. Oo. Matindi. Wala pang sasakyan na umarte-arte pa itong mga krudo at mga gasolina. Sumabay-sabay pa. Pero kay Lord, grabe, doon sa ilang, kahit na walang tubig, sabi ni Lord, oh, Moses, magsalita ka sa bato. Kung ikaw si Moses, ano gagawin mo? Sister Ruth, sabi sa iyo, magsalita ka sa bato. Sabi siguro ni Moses, mahirap na nga kausapin ng tao, bato pa. Hindi, naloko na. Para tayo may tama. Dalawa yun. Dalawa ang utos kay Moses. Yung una, hampas. Sabi ng Old Testament, hampasin mo bato at dadaloy. Pero pangalawa, hindi na hampas ang utos ni Lord. Ang utos ni Lord kay Moses, magsalita ka sa bato. Naasar, napikon, nahawaan ng mga taong complain doon po sa ilang. So, sa halip na magsalita, hinampas niya uli yung bato. Sabi ng Diyos, for this reason, na hindi ka sumunod, hindi ka makapapasok sa promised land. Makikita mo, yung mga nakapunta sa inyo sa Mount Nebo, doon po sa Jordan, makikita mo. Bakit? Sapagkat yung hampas prefigures Jesus. Hindi pwedeng garutihin si Lord na 2 beses. Tingnan mo, sino yung Roman centurion na gumarote kay Lord at tumalsik ang dugo sa mata? At noong tumalsik ang dugo ni Jesus sa mata, gumaling yung Roman centurion. Romano yon. Wow, grabe. When you read the Bible, mai-in-love ka talaga sa may gawa ng Biblia. Walang iba kung hindi ang Holy Spirit. Purihin ang Diyos. Pero mo yan? Ngayon, bagamat hindi siya sumunod, dumaloy pa rin ang tubig. Di ba tayo rin? Tigas-tigas ng ulo natin. Gusto mo masunod, yung gusto mo. Pero si Lord nariyan pa rin. Na grabe pa rin ang pag-ibig niya. Sige na nga. Tigas ng ulo niyo. Di ba, Sister Ruth? Oo. Saan ka nakakitang malambot na ulo? Sige nga. Lahat ng ulo matigas.
metaphorical and figurative also. Pero lahat ng matitigas na mga ulo na yan, kayang palambutin ng ating Panginoon at kayang ayusin ng ating Panginoon Diyos. Para tayo ay maging masunurin. Yun ang pinakasentro. Alright? Sigaw ng lahat, masunurin. Ito. Yun lang. Kailangan masunurin ka. Pag hindi ka masunurin, mamasuhin ka. Oh. Ang lakas ng sense of humor ng Holy Spirit, ano, mga kapatid? Ay nako, napakabuti ng ating Diyos. Napakalakas. Kaya sa mga charismatic, ito yung lalo na ngayong Easter season, yung talagang buwelo tayo. Sayawan na katakot-takot. Magpuri sa Diyos. Practice every day. Oo. Para pagdating ng pagsubok, hindi ka nabibigla. Hindi ka nabibigla. Sasabihin mo, kayang-kayang ni Lord yan. Pinagdaanan ko na yan. Purihin ang ating Diyos na buhay. Ayan, mga kapatid. So, time check, 11:35 pa lang. Malapit na ang katanghalian. Pero ito, mas masarap to. Kasi kain ito ng ating mga espiritu. Eat the Word of God. Meditate on my Word day and night. Huh? Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament. And those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. Ayan. Kaya si ate, star. May akay siyang dalawa. Ito. Ha? Mag-aakay rin sila. Correct. Oo. Star ka. Yan ang sabi ni Lord. Does it mean na perfect tayo? Hindi. Walang perfect na tao. Pero si Lord, perfect. Yan. Kaya tuloy-tuloy, mga kapatid. At yung may pagkaunawa at umakay. Sige, Tagalogin natin. Everybody, open your mouth. Lakas. At yaong may pagkaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan ay magniningning na parang tala sa kalangitan magpakailanman. Ano ibig sabihin? Hindi ka malalaos. Magniningning ka raw. Magpakailanman. Oo. Kasi sa mundo, Hollywood, pag ikaw ay matanda na, laos na, tapos na ang panahon mo. Kay Lord pala, gusto mong magningning, magpakailanman, mag-akay ka ng kaluluwa. Hindi sinungaling ang Diyos. Pag tinupad mo yan, mararanasan mo ang kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Yan. So, these are the promises of the Lord, mga kapatid. Ulitin ko, mga pangako ng Diyos ay nakasulat dito. Inaantay lang ni Lord na mayroon kikilos. Mayroon sa atin hahakbang na may pananampalataya sa Diyos. Huwag kang kagaya kay Tomas. Nakita na lahat si Jesus. Si Tomas, umaapuha pa rin sa dilim. Puro litson ang iniisip ni Mang Tomas. Yung pala mas masarap ang kakainin. Hindi yung litson na bumabanat sa iyong gout.
kung hindi ang salita ng Diyos na lalo kang mabubusog, magniningning ka, at kung kailan ka kain ng kain ito, lalo namang tumitindi ang pagnanasa mo upang lalong maranasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Praise God, praise God. So mga kapatid, sapagkat alas 11:40 na, magsitayo na tayo at itaas natin muli ang ating mga kamay na may pananampalataya sa Diyos, total surrender to our Lord, at lakasan natin ang ating napaka-ikli na pagtanggap sa ating Panginoon. Namnamin natin ang gusto. Mapagmahal na Ama, sa ngalan ni Jesus, pinagsisisihan ko po ang lahat kong mga kasalanan. Tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sinasampalatayanan ko na si Jesus ay maluwalhating muling nabuhay, nakaupo sa kanan ng Ama. Sa araw na ito, tinanggap ko na nga ang kaligtasan, buhay na walang hanggan, at ang aking pangalan ay naisulat na sa aklat ng buhay. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa bundok ng Kalbaryo. At pagkatapos ng 3 araw, ikaw ay maluwalhating muling nabuhay, hindi nakalibing. Ikaw ay buhay sa aming mga puso na nananampalataya sa iyo magpakailanman. Amen. Amen. Okay. Sabay-sabay po natin bigkasin ang papahayag ng pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat kahilingan, mga kapatid, ang sasagot po natin ay, Mawaing Diyos, dinggin mo kami. Maawain Diyos, dinggin mo kami. Madama at maranasan nawa ng bawat mananampalataya ang awat malasakit ng Diyos sa pamamagitan ng mapagmahal na pamamahala at paglilingkod ng Santo Papa, mga obispo, pare, diakono, relihiyoso at relihiyosa. Manalangin tayo. Maunawaing Diyos, dinggin mo kami. Maipadama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Maunawaing Diyos, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pag-aalinlangan ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos sa buhay na pananampalataya at pagmamahal ng kapwa nila mga mananampalataya sa lahat. Manalangin tayo. Maunawaing Diyos, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid nating pumanaw na maghahatid sa kanila sa kalwalatian ng langit. Manalangin tayo. Maunawaing Diyos, dinggin mo kami. Salamat, Panginoon, sa lahat ng aming mga kahilingan ito sa panahon ng
maluwalhating muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ating sagawa, ating pag-aalay.
mapagmahal. Accept, O Lord, we pray, the oblations of your people, and of you have brought us to new birth, renewed by confession of your name and baptism, they may attain unending happiness through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. Father, all-powerful and ever-living God, we do it always and everywhere to give you thanks. You sent your beloved Son, Jesus, to be our Redeemer. He died on the cross, but on the third day rose again triumphantly from the dead. And so with all the choirs of angels in heaven, we proclaim your glory as we join in their unending hymn of praise. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, gave you thanks, broke the bread, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." Supper was ended. He took the chalice, once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and me for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."
celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life, the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence, minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Lord, remember your church spread throughout the world and bring to the fullness of charity, together with our Pope Leo and our Bishop Roberto and all the clergy. Remember, brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, you may merit to be co-heirs to eternal life. Praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. For through him, with him, and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Amen. Bilang magkakapatid na may isang mapagmahal, pagpatawad na Ama, masiglang awitin natin ang itinuro sa atin ng Panginoon. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Susuriin ang loob mo dito sa lupa. Sa langit, bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa gusto. At iadya mo kami sa lahat ng Lord Jesus Christ, you said to your apostles, I leave you peace. Peace be with you. Shalom sa inyong lahat, mga kapatid. Shalom everyone! pasimula ng kasama ng Diyos ang salitang pinagbubuhay na.
Diyos, si Jesus nating kapatid, Panginoon, mapapalad tayong lahat na tinatawag sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Hello, Sancha. Salamat
pinagpala tayong lahat mga kapatid sa umagang ito. Amen. So dumako po tayo sa ating mga announcements. So meron po tayong regular worship service every Saturday, 5 a.m. to 7 a.m. at Shalom Corporate Prayer via Zoom or Facebook Live po yan. Every Sunday po, 9:30 a.m. Praise and Worship, 10 a.m. Eucharistic Celebration Mass via Facebook Live. Every Wednesday po, 3 p.m. Healing Message via Facebook Live. Every Thursday, 7 p.m. to 8:30 p.m. Encountering Jesus, the Genuine Shalom via Facebook Live. Every Friday, Shalom All Workers, Discipleship and Equipping, 7 p.m. to 9 p.m. via Zoom. And we must like and follow our official FB page, Father Archie Sigiriba FM Official, and please subscribe on our YouTube account, Shalom CCFI. And for our offerings and gifts, Shalom PNB current account name, Shalom International Catholic Charismatic Foundation Incorporated, peso account 1056700001237, dollar account 1056600023306, SWIFT code PNB MPHMM. And para naman po sa ating mga calendar of activities this year 2026, so May 1 po, meron po tayong light training. May 10 po, Shalom Anniversary. Ang venue po natin sa Santa Lucia Mall, sa 4th floor po sa Cinema 6 po, sa 4th floor po ng Santa Lucia Mall. Time po, 9 a.m. to 12 p.m. po. So, maaari po tayong mag-anyaya, no? Mag-imbita po ng mga kaluluwa ng mga kapatid natin, no? Sa ating anniversary. And meron po tayong mga upcoming na mga mission po from April 15 to 25, 2026. Sa April 19 po, 2026 at 8:30 a.m. to 10:30 a.m. sa Santa Monica Parish, Albuquerque, Bohol at 5 p.m. to 7 p.m. naman po sa St. Peter the Apostle Parish, sa Lubok, Bohol naman po. So para sa ating mga kapatid na nasa Bohol po, na nanonood ngayon sa live streaming, so we welcome you po sa mga schedule po natin na yan para sa ating mission. Meron din po tayong mga mission sa Sibulan, Negros Oriental, Tanhay, Negros Oriental, at Hinigaran, Negros Occidental. At sa May 13 po, last day of classes po ng ating Shalom School of the Holy Spirit. And June 7, ang graduation day po ng ating Shalom School of the Holy Spirit. June 12, meron po ulit tayong light training. And June 14, monthly gathering po. August 9, monthly gathering po ulit natin. At pinasasalamatan po natin ang lahat ng mga gumanap sa misa, banal na misa at sa ating praise and worship po sa araw po na ito. Maraming salamat po sa Group 4B ng ating ministry po, no? With Bagong Silang, Phase 7 Chapter, Camarin and Lagro. Maraming salamat po sa ating mga operors and workers. At sa maraming salamat po sa mga first-timers at sa mga magbe-birthday celebrant po. So, nagagalak po namin kayong i-welcome sa Shalom Family. Ayan, praise God. Malakas na papuri muli sa ating Panginoon at ating pong tawagin ang mga gumanap po sa ating banal na misa ngayon, ang mga operors from Group 4B sa harap po, no, upang tayo po ay mapanalangin ng ating Reverend Father Archie Sigiriba. At sa mga first-timer din po, kayo po ay lumapit din po sa harap. At sa mga birthday celebrants po natin this April, ayan, happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Amen. Wow, hallelujah. Amen. Patuloy po natin itaas ang ating mga Praise kamay. God. Powerful. Okay na sila, no? Of course. Okay. Hallelujah. Lord, we praise and we thank you as we celebrate continually the Easter season. Salamat, O Diyos, sa
patuloy na pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Salamat, Lord God, sa napakagandang araw na ito na inyong ibinigay. Mga first-timers, Lord God, ang iyong mga kapatid, ang aming mga kapatid na dala ni Sister Rosel, Lord God, hallelujah, very powerful music, anointed music, O Lord God, hallelujah. Salamat, O Diyos, sa buhay ni Sister Mirna. Salamat, O Diyos, sa kapangyarihan mo po sa araw na ito as we continue to glorify your name, celebrating the Easter season, O Lord God. We praise you, Father God, for this beautiful day. In Jesus' mighty name, and everybody say, everybody shout, and may Almighty God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Let us rejoice and be glad. This is the day that the Lord has made. Thanks be to God. Shalom everyone.